Nararamdaman ko dito yung tipong nahihirapan kayo parehas, no? Parang nahihirapan kayo parehas sa sitwasyon. Parang maraming times na parang gusto nyong maghiwalay or bumigay. Pero nakikita rin natin yung parang holding on pa rin naman kayo, mga kapiksi, no? So, kumbaga parang nahihirapan kayo dahil sa family nila or baliktad. Pero ayaw nyo naman ding i-give up yung isa't isa, mga kapiksi. Okay? So, hello guys, hello Libra, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran para ngayong June para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Kapag love reading guys, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles, mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo guys. So unahin natin tong deck na to, tingnan natin yung mga energy surrounding your relationship. And guys, no, kung ano lang yung makaresonate, take that message siya, kasi hindi lahat ng message ay mag-resonate sa inyo. So for some of you guys, no, ibig sabihin nito, may mga experiences sa relationship nyo kung saan natututo kayo ng person mo, no, getting to know each other, learning about each other, no? So meron kang natututunan tungkol sa kanya, meron siyang natututunan tungkol sa inyo, mga kapiksi, yung mga bago, no? Sometimes kasi kahit hindi bago pa lang yung relationship nyo, sometimes kahit matagal na kayo, you still learn something new, no, from your person or about your person. So for some of you, pwedeng ganun yung nangyayari guys, whether maganda or hindi maganda yung nangyayari sa inyo, meron kayong natututunan dun sa person nyo. And ito naman guys, no, for some of you, pwedeng may mga issues na nangyayari sa relationship nyo na parang you're trying to move on, mga kapiksi, no? Kumbaga parang gusto nyo nang maka-move on, pwedeng from the relationship o kaya dun sa mga negative na nangyayari dun sa relationship, mga kapiksi, no? Parang gusto niyo nang kalimutan, ganyan, yung mga pangit na nakaraan nyo, pwedeng with that person or pangit na nakaraan sa mga relasyon nyo, mga kapiksi. And parang napupunta na rin kayo sa next level ng relationship guys, whether with this person or with another person, mga kapiksi. So this is about moving on, mga kapiksi, next stage, next phase, ganyan. Babay sa old, hello sa new. So pwedeng old person, new person, o kaya naman old circumstance, new circumstance. Ganun yung ibig sabihin, mga kapiksi. Okay? Alright. And love call. So ito naman ibig sabihin nito guys, no, maganda yung communication nyo with your person, mga kapiksi. Kahit LDR kayo or kahit hindi kayo LDR guys, palaging nagko-call, nagte-text, nagchat, tuwing may pagkakataon, mga kapiksi. And even if hindi kayo nag-uusap ng person mo, your person is always thinking about you, mga kapiksi. Ibig sabihin palagi kanyang iniisip, no? And that's true kapag palagi kayo nakikinig guys ng ating pampabalisa subliminal guys, kahit di kayo nag-uusap, kahit magkahiwalay kayo matagal na, basta pinakinggan nyo yung pampabalisa subliminal natin, may isip at may isip na kayo guys. So super effective yon, mga kapiksi. Alright? So comment down below, mga kapiksi, if naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Dito naman guys, tingnan naman natin yung mga emosyon. Pwedeng nararamdaman mo, nararamdaman nila, pwedeng nararamdaman nyo parehas guys. So meron ng bored dito sa relationship na to, no? Ibig sabihin parang nawawala na ng gana, medyo wala ng excitement. Ito naman medyo negative ito guys. Pwedeng bored siya sa'yo, pwedeng bored ka sa kanya, pwedeng bored kayo sa isa't isa.
parang ano na lang, minsan 'di ba pag matagal na mag-asawa, ganyan, wala nang something exciting new na nangyayari. Parang routine na lang mga kapiksi. Yung iba naman sa inyo guys, namimiss nyo, no? So it's either namimiss nyo sila or namimiss nila kayo. Especially kung hiwalay kayo or LDR kayo, no contact, ganyan. So yan. And meron din tayong, ito naman, trap mga kapiksi. This is more on negative guys, no? Na parang stuck kayo sa relationship. Kaya yung iba gustong mag-move on. Mga kapiksi kasi parang yung iba na stuck sa mga negative circumstances. Yung mga tipong paulit-ulit na lang. Kaya gusto nyo na mag-move on. Gusto nyo makalimot, ganyan. Gusto nyo mag-next stage na mga kapiksi. Yeah, so comment down below guys if meron kayong energy na naka-resonate dyan mga kapiksi. So tingnan natin yung ganap sa love life nyo. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, revise breakup. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So Libra guys, kayo ay represent ng Queen of Swords. Ito yung ating love energy mga kapiksi. Latag natin yung spread nyo. And by the way guys, sa mga naghahanap ng mga pampaswerte na lucky charms, lucky bracelet, may mga items tayo guys sa description box nitong video. Check nyo lang yung mga items doon mga kapiksi. So dito guys, mayroong presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius at saka air sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaaring may ganyang element kayo sa inyong natal chart or pwedeng yan yung person nyo. Ito guys, nakita natin na maaaring merong third party third party na relationship na nagiging balakid. Pero itong third party na to guys, not necessarily mistress or kabit, no? Pwede rin ano to guys, family. Let's say for example, yung pamilya niya ayaw sa'yo o kaya yung pamilya mo ayaw sa kanya. So yun yung isa sa mga nagiging cause ng mga balakid sa relationship nyo. Especially guys kung breadwinner yung person mo para sa family niya, o kaya parang nasa ibang bansa yung person mo, kasi parang ayaw nila sa'yo kasi parang sa'yo napupunta. Parang if ever sa'yo mapupunta yung kinikita ng person mo imbis na sa kanila. Nagets nyo ba? Kaya umaayaw yung family nila sa iyo kasi parang iniisip nila na maagaw mo yung kinikita ng person mo, mga kapiksi. So isa yan sa mga nagiging balakad sa inyo. And yung iba naman parang baliktad naman, parang parang feeling mo naman baliktad, parang ikaw yung kumikita tapos nagiging pabigat yung pamilya niya sa'yo. Nagets nyo ba? Parang ikaw yung nagdadala ng gastusin ng pamilya niya, mga kapiksi. So parang nagiging burden yan sa inyo guys, okay? Pero nakita natin na mahal mo naman yung person mo and mahal ka naman ng person mo. Yun nga lang, medyo may mga problema na kailangan yung malampasan nitong person mo, mga kapiksi. Nararamdaman ko dito yung tipong nahihirapan kayo parehas, no? Parang nahihirapan kayo parehas sa sitwasyon.
parang maraming times na parang gusto nyong maghiwalay or bumigay, pero nakikita rin natin yung parang holding on pa rin naman kayo, mga kapiksi, no? So kumbaga parang nahihirapan kayo dahil sa family nila or baliktad, pero ayaw nyo naman ding i-give up yung isa't isa, mga kapiksi. Okay, so ipagdasal nyo na lang guys na sana maging mabait yung pamilya nila. And meron tayong subliminal, mga kapiksi, yung pampawala ng balakid, no, para ma-resolve yung mga issues sa mga in-laws guys, no. Pwede nyong pakinggan yun para makatulong sa inyo. And yeah, so nagiging issue talaga guys yung finances para sa inyo, mga kapiksi, no. Ibig sabihin merong usapang pera na nagiging balakad sa relationship nyo, mga kapiksi, pero nakikita natin na pinagsisikapan nyo hanggang kaya nyo, pero yun nga, mabigat para sa inyo, no. Mabigat din para sa inyo kasi parang for some of you meron din kayong limitation, mga kapiksi, no, especially kung pagdating sa pera, di ba, syempre hindi naman lahat kaya nating ibigay, hindi naman lahat kaya nating sustentuhan, or for some of you ganon, di ba? So siguro maganda dito na mag-usap na lang kayo ng person mo, parehas, magtulungan kayo, and wala namang masama na magbigay ng tulong, mga kapiksi, pero kailangan nyo rin isaalang-alang yung sarili nyo guys. Siguro kausapin nyo ng maayos yung family para hindi masyadong burdensome guys. Okay, so comment down below, mga kapiksi, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, kung story nyo ba yan, Libra. Eto guys, tingnan natin yung additional na mensahe or love message para sa inyo. Have faith, mga kapiksi, no? The angels are working behind the scene to make this relationship flourish. So ipagdasal nyo lang guys itong relationship na to. Wala namang hindi nakukuha sa dasal, mga kapiksi, no? Pagdasal nyo yung relationship nyo, ipagdasal nyo yung pamilya nila o kaya yung pamilya nyo, mga kapiksi, kung ano man yung nagiging problema nyo, di ba? Para matulungan kayo na maging maayos yung relationship guys. Okay, meron din tayong mga relationship subliminals na pwede nyo pakinggan para makatulong sa inyo, mga kapiksi. So comment down below guys if love story nyo ba to, and for more tarot readings, Libra, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing guys. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.